Hello, good evening everyone. Welcome to our bedtime devotional for girls. So, karong kabiuna ika-day 352 sa ato ang devotional. Today is Thursday, January 16, 2025. Ang atong topic is about learning to be more obedient. So, God is good all the time and all the time God is good. So, ang atong word na sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Nga nag-ingon, here is my final advice, honor God and obey His commands. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. We bless imong word, Lord God, imong message, Lord God, nga akong pagkadadon, Lord God. Ikaw maghatag, Lord God, og kaalam, Lord God, na makashare, Lord God, sa imong pulong, naagi niini, Lord God, nga devotional, Lord God, through online devotional, nga ang maminaw, Lord God, makahibalo, Lord God, sa imong mensahe. Nga kini nga mensahe, Lord God, nga mo'y makahatag og paglambo o kabaguhan, Lord God, sa kaugalingon, aron kami angayan sa imong mga saad nga imong giandam kanamo. Lord, ang tanang dungog himayag mga pagdayig, ini nga orasa, Lord God, kanimo lamang amahan nga sa langit, uban ni kami, gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Ng tanan, Lord, mong giampo ug pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, may gabi, so learning to be more obedient. So, kanay kadaghanan ni siya na ito na ginabalik-balik ng obedience. Obedience is really important. So, naapot to'y topic diri ang learning the importance of obedience. So, learning to be more obedient. So, balikon ko, here is my final advice, honor God and obey His commands. So, ang sakuan pa, human ni ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahora og kahadloki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. So, kung atong basahon ang sumpay ni nga verse, hukman sa Dios ang tanan tang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man kini o daotan. So, kining sa Ecclesiastes, gikan sa chapter 1, so kuha siya. It's about nahimo na niya ang tanang mga butang. It's all vanity. So, unsa maning vanity? So, mga walay kapuslanan lamang. So, mahimo man nimo kung diri sa ato ang sa kalibutan, mahimo man nato tanan diri sa kalibutan, maangkon man nato tanan. Pero kung wala gani ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, useless lamang gayud ang tanan. Because our life here is on earth is just temporary. And we should set our minds on the eternal things. So, eternal things, unsa ni mga butang, ang butang sa Ginoo. Because we are made by God, we are made in His image, and we are made by God for Him and for Him alone, to bring honor and glory to His name. So, learning to be more obedient. So, if we want to be more obedient, we have to learn to control ourselves. So, learning how to control yourself helps you to become a more obedient person. So, the more you learn about self-control, the better. Learning how to control yourself is a good thing. Self-control helps you at home, at school, and at church. That's why ang mga parents or teachers are happy to talk about the rewards of good behavior. So, para sa mga kabataan, so, siyempre, malipay ta mga parents, mga teachers, mga leaders, kung adon na kung obedient ta na tao. So, if you want to learn more about self-control, so, atong manguta na ta sa mga insakto ng mga tao, o sa mga bata. So, let the child ask you
parents for questions. So they'll help you figure out better ways to behave yourselves. And that's good for everybody, especially you. So, learning to be more obedient. So, kinato ang ibasa nga pulong, honor God and obey His commandments. It's about the respect of God. So, kining tanang mga butang diri sa kalibutan. So, maganda nga, ang Ginoo, it's always nagaparemind ka na to through nature, through our circumstances, through our situation, nga kahadlukan siya. Kinahanglan na to siyang respetoon. So, if we observe ang ato ang kalibutan karon, if we just observe kung unsa na ang dagan sa ato ang kalibutan karon, so naapo ni sa pulong sa Ginoo nga the time now is grabe na ang evil. So kinahanglan nga makahibaluta sa kamatuoran aron dili ta ma-fake, ma-deceive sa kaaway. So ang kaaway dili man na maingon nga follow me, come follow me, kundi ikwanta kanang linglahon ta, i-deceive ta sa mga butang para mabisita og dili na ta makaunahuna sa Ginoo. Especially kung okay ang tanan natong kinabuhi, okay ang atong kinabuhi, wala tayong mga balatian, maayo atong pangita, wala tayong mga problema, maski sa ato ang family wala yung mga problema. So that's one way of the ways, the tricks of the devil para nga dili ta makahuna-huna to honor God and to fear God and to respect God. So morning aduna gyud mga pangitabo nga dili gyud matag-an. So especially linog katong mga wildfires sa laing nga nasod unsa morning dili kinahanglan gyud nato respetoon ang Ginoo because He is our God, He is our creator, He creates heaven and earth, and God is there's no beginning and no end, and all things gihimo sa Ginoo ang tanan nga anaa sa kalibutan. So learning to be more obedient. So sa ato ang pagkinabuhi matag adlaw. So karong gabi na ang ato ang Ginoo nag-remind kanato nga we have to be obedient. We must prioritize obedience. So we must prioritize obedience. Pero dili ta mo obey sa Ginoo without faith. So dili ta mo obey sa Ginoo without faith. So ang pagtuo. So asa man ni pagtuo? Ang pagtuo, faith comes from hearing the word. So kung walay tao nga gigamit sa Ginoo to make you hear the word of God, so mo na magpasalamat ta sa mga tao nga maon nagdala kanato, mao kini mga tao nga maoy gigamit sa Ginoo para makailata sa Ginoo. Morning nga bulahan katong mga nagwali. Bulahan katong mga tiil nga nagwali nga nagsangya sa pulong sa Ginoo. So mao kini nga una sa tanan dili gyud ta mo obey sa Ginoo kung wala tay pagtuo o wala ta makaila kaniya. So unsa man ang gusto sa Ginoo, we must have a relationship. So when we have a relationship with God, so magsugod kini sa ato ang pagtuo og pagdawat sa Ginoong Hesus. So ingon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So wala ang Ginoo mianhi diri sa kalibutan aron pag-condemn kundi pagluwas.
So kinsa katong mituog midawat sa Ginoong Hesus gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Ginoo. So meaning dili tanan tao anak sa Ginoo, kung dili kadto lamang mituo og midawat sa Ginoo. So kung ikaw nga naminaw karon, mituo ba ka og imo bang gidawat ang Ginoong Hesus sa imong kinabuhi? So make that in prayer. So when we receive Jesus as our Lord and Savior, so it is our initial obedience diha. So we commit our lives. So pasaylo na ta sa ato ang mga sala o kinahanglan na nato magbag-o. So mao kini nga God will give us His Holy Spirit to help us do the things that God wants us to do. So by nature, ang tao wala nangita sa Ginoo. By nature, ang tao opposite sa direksyon sa Ginoo. So mao kini ang Ginoo naningkamot pag-abot sa tao para dili ang tao maadto sa kaalautan, sa eternal damnation or eternal hell or eternal fire. So gusto sa Ginoo nga maubanta niya didto sa langit. But God give us freedom to choose. So dili ta makahigugma sa Ginoo kung enforce ni siya, kung gi-force ta nga mosunod kaniya, kung dili ang gugma. It's a free gift. A free will na siya. It's a choice. So every day we make choices. We make decisions. O ang Ginoo, kanunay nga naga-tuk-tuk sa matag usa kanato nga pasudon nato siya sa ato ang kinabuhi. Because God, sa iyahang promise, God has a better plan. Better plans. Or the best plan than our plans. So, but we have to do our part. So, dili makatabang ang Ginoo kanato kung dili nato siya i-allow. So, morning dili magsugod ang ato ang obedience. So, learning to be more obedient is learning to prioritize God. And when we learn to prioritize God, when we learn to prioritize the obedience of God, so, unsa may gitudlo sa Ginoo? To study the Word. To study His Word. Read and study His Word day and night. And apply everything that is written. So, tanan na hasulat sa Biblia atong pagbasahon, atong pagkatun-an. Mingon man ang uban nga, dili man ko kasabot. Yes, at first, di ta maksabot. Morning nga, we need God to enable us to understand His Word ug unsaon niya, ug unsa iyang mensahe nga mag-istorya sa kanato pinaagi sa iyang pulong. So, morning nga, dili ni ato ang paningkamot, kung dili tungod sa grasya sa Ginoo, ang tao nakasabot sa Biblia. So, ang una yun sa tanan is atong ipaubos atong kaugalingon, atong i-recognize ang pagkagamhanan sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. So, mao ni nga dili makasulod ang Ginoo sa ato ang kinabuhi kung mapahitas unta og atong gipanghambog ang atong kaugalingon nato. Wala gyud ang ikapanghambog kundi ang natong ipanghambog ang the finished work of Jesus, ang nahimo sa Ginoo to save us, to redeem us from eternal hell. So mao kini nga learning to be more obedient is ingon din hias atong gibasa to control yourself. So, tanan, if we can control ourselves, we can learn to be more obedient. So, self-control. Ang self-control is one of the fruit of the Holy Spirit. Mauning nga, if we are in Christ, we are new creation. The new has come, the old
self has gone. So meaning ang kung ato ang kung kita ning tuo ug misalig sa Ginoo, dili gid pwede nga dili ka mabag-o, because ang gugma sa Ginoo o ang iyahang kapasiloan kanato makahatag yun ning kabag-uhan. So dili pwede nga dili gyud ta mabag-o. Sa katawo nga tinuod nga nito og misalig diha sa Ginoo aduna gyud kabag-uhan sa iyahang kinabuhi. So kay makantigo na magpugong sa kagalingon. So we need to control ourselves. So if we have self-control, so makontrol na nato ang ato ang time o ang ato ang resources ug ma-manage na nato ang ato ang life. So because God will give us the fruit of the Holy Spirit nga self-control. Meaning ang mga appetite nga iya sa kalibutan makontrol na nato. So ang mahimo na nato is to honor and glorify God. So kanang mga butang sa kalibutan naagi hapon na, but it's not controlling. Pareha sa una nga we are slave to sin. So tungod kay giluwas ta ni Jesus, gilukat ta niya sa atong pagpakasala ug atong gisurrender atong kinabuhi diha sa Ginoo. Katong sala wala na hold sa atoa. Og mabag-o ang ato ang kinabuhi pinagi sa pagbag-o sa desires nato. Meaning kung saan atong desire sa una nga wala pa ta diha sa Ginoo, mabag-o na nga desire na to honor God and glorify His name. So naapagyapon ang mga butang sa kalibutan, pero ang ato anang priority is ang Ginoo, to obey God. Matthew 6:33. So sige na tagkadungog ni ani, pero unsa man gyud ni siya para sa atoa. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So seek first. So unahon nato ang Ginoo, ang pag-obey sa iyahang mga kasuguan. Nganong mo-obey man ta? Because God promises us to give us success. So kinsa may dili ganahan og success. So ang ato ang paghimo og mga maayong butang, ang nagmotivate kanato is ang pagluwas sa Ginoo kanato. Ang gugma sa Ginoo kanato nga nagluwas kanato ug tungod sa iyahang dakong gugma kanato nga wala gyud tay ikapsukli, because it's all gift. So ang ato ang mahatag is ang pagpasalamat sa Ginoo ug ang ato ang paghimo sa mga butang nga makapalipay kaniya. So let's learn to be more obedient. So maski ako while nga naapat diri sa kalibutan, we are still in struggle of obedience. So kitang tanan. So kay from time to time we make mistakes. Ug dili po diha mo stop ang ato ang kinabuhi sa mga mistakes. So God give us the grace to make things right. So every day we wake up. So every day is a new beginning. So let's learn to be more obedient. So ang ato ang pag-obey magsugod kini sa ato ang panimalay. So sa mga ginagmay nga butang nga mahimo ganitang obedient. So mahimo putang obedient put sa mga dagkong butang. Everything is governed by law. Everything is governed by rules and regulations. Maski sa ato ang body. So we have laws to obey. So if we can obey those small laws, mga ginagmay nga mga butang, mahimo ta sa pagtuman. Kung masaligan ta sa mga gagmayng butang, masaligan po ta sa mga dagko. So diri mag-start ang obedience
sa mga ginagmay, especially sa ato ang own family. So let's be more observant. Let's examine ourselves every day if we are obedient to God. So maningkamo ta mga itagtabang sa Ginoo, because we cannot do it on our own. We need God. We need God. So we have to mention always God. Dili na to is zero mention ang God, because all that we have mawala ra ni sa isang iglap, because gipahulam rata sa Ginoo ni ani. Ang ato ang galingon, ang ato ang karakter maimo atubang diha sa Ginoo. So let's prepare ourselves for the second coming of Jesus Christ. So are we ready? So it's between you and God. It's between me and God. So God knows what's inside our hearts. So let's fill our minds, our hearts with the Word of God, and we can obey God. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for your word, for reminding us to be more obedient by controlling ourselves. Help us, Lord God, to control ourselves sa mga butang, Lord God, nga dili makahatag og kalipay diha kanimo. Help us, Lord, to prioritize you, Lord God, every day in our lives. Help us, Lord God, to have the desire to seek you first in our lives. Lord, sa mga naminaw ni ini nga mensahe, ikaw ang Ginoo, Lord God, na maghahatag kanila, Lord God, sa mga desire, Lord God, of heavenly things, sa mga desire, Lord God, to seek you first, sa mga desire, Lord God, to study your word, ug sa mga desire, Lord God, to understand your word and to apply it sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Lord, salamat sa imong pag-uban kanamo karong gabi una. Kining tanan, Lord God, para sa kalambuan sa mong pagtuo diha kanimo, aron kami andam og angayan sa imong mga gisaad ug giandam para kanamo. Dalaygon ka, Lord, sa way katapusan, ang tanang dungog, himaya ug mga pagdayeg kanimo lamang Amahan nga naa sa langit. Kining tanan, Lord, among gipasalamatan ug giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be all the glory. So God is good. So good night. God bless and see you tomorrow. Bye.